Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lives Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Protections of God and Jesus Christ and Mother Mary. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito sa bagong tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos. Magitan ng banal na Panginoon. Ayon po dito kay Apostol San Mateo, kabanata 6 at talatang 13 po ang mensahe. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi iadya mo kami sa masama. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, kabanata 5 talatang 10. Ito po ang mensahe. Sinagot sila ni Jesus, hindi nangangailangan ng ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ng mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, kabanata 3 talatang 1 talatang 4. Itong mensahe. Ang bawat tao ay pasako sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos, at ang mga pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. Sila yung mga lingkod ng Diyos sa atin mo. Ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila ay may kapangyarihang magparusa sa mga gumagawa ng masama. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, kabanata 11 talatang 6. Sahe. At winika ng Panginoon, narinig niyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi pinagkait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Sila nagtatagal yun. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, kabanata 3 talatang 14. Ito po ang mensahe. Ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tuloy po natin sa mga taga-Efeso, kabanata 6 talatang 16 hanggang 17. Ito po ang mensahe. Taglay ninyo lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuotin niyo ang helmet ng kaligtasan at kunin niyo ang tabak ng kaloob ng Espiritu sa mga tuwid ang salita ng Diyos. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso, kabanata 3. Ito po ang mensahe. Pag sumakita ninyo mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Evangelist, sa Bible Lives Promotions. Yan. Ating po masalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at Espiritu Santo. Kayo din ang banal na Santa Maria. Yan. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at Espiritu Santo, gayon din sa banal na Santa Maria. Ngayon naman ay paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. Mula dito sa tema na Protections of God and Jesus Christ and Mother Mary. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos dito sa inihayag ng ating banal na Panginoon Kristo mula dito sa mabuting balita na nais niya may babatid sa atin lahat na tayo kanyang pinoprotektahan. Tayo ay kanyang kinakalingap, tayo ay kanyang inalagaan. Mula simula yan at lalong-lalo na sa pagsugo niya sa ating banal na Panginoon Kristo. Isinugo niya ang banal na Panginoon Kristo upang tayo ay maprotektahan sa kasamaan, upang tayo ay tuluyan ng mapalaya sa kasamaan. At tayo ay bigyan ng buhay at pagpapala. Mula pang araw-araw natin pamumuhay yan hanggang buhay na walang hanggan. Yan. Kaya tayo kung paano tayo protektahan ng ating banal na Panginoon Kristo, tayo ay sa pamamagitan niya, kung tayo mananampalataya sa Kanya, sa ating banal na Panginoon Diyos, tayo ay Kanyang bibigyan ligtasan pang araw-araw hanggang buhay na walang hanggan. So yan. So tayo ay mananampalataya sa Panginoon Kristo upang tayo ay andiyan sa masama, at tayo iligtas ng banal na Panginoon Kristo at Panginoon Diyos sa masama hanggang buhay na walang hanggan. Yan. Mananampalataya tayo sa Kanya para tayo ay hindi tayo iadya tayo sa masama, at tayo ay palaging
sa ating pananalig sa Panginoon Kristo, tinuruan niya tayo kung paano tayo manalangin. So manalangin tayo directly. Aside from nagawa, no? Directly tayo ay dapat ay mananalangin tayo sa Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, upang kanyang protektahan sa lahat ng uri ng kasamaan. So, manampalataya tayo sa Panginoon Kristo, magdumasal tayo sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo, at tayo ay poprotektahan ng banal na Panginoon Kristo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Sinasabi nga na siya ay panangga at pamatay sa lahat ng palaso ng kasamaan. Ibig sabihin, kung ginagawan ka ng masama, yun ay poprotektahan ka ng banal na Panginoon Kristo. He will protect you. And ngayon, sa gawa kinakailangan ay sundin mo yung mabuting balita. So kinakailangan rin mamuhay ka ng matuwid, mabuti upang ito ay protektahan ng banal na Panginoon. So dapat naayos ang mabuting balita, yung pamumuhay gawin mo. Yung inihiyag na Panginoon sa Kristo, paano ka bang mamumuhay ayon sa inihiyag na Panginoon sa Kristo upang tayo ay protektahan sa ilalim ng paghahari niya mula sa Panginoon sa Kristo. Okay, para pamalan natin, protektahan tayo ng pamalan, protektahan tayo ng barangay, tayo government. So, ganun din sa Panginoon Diyos. Aside from that, ay from the spirituality type no protektahan ng Panginoon sa Kristo sa lahat ng uri ng pan. Andiyan yung pagtatagahan na ito ay practically ay tayo at pinoprotektahan niya diyan sa pagkasabuhay. Kung tayo nasa ilalim ng kanyang pag-aari po, protektahan niya tayo sa pagkasabuhay ng mabuting balita at within the help of the church. Yan. Ito nga ay pagbubuklod sa lahat, pagpapalaganap na tayo magpailalim sa Panginoon. At yan yung gabay na tayo ay gabay niya na mamuhay ng mapayapa, mabuti, may pagmamahal sa kapwa. So yan yung isang buod na itinuro ng kung tayo ay magkakaroon ng pagmamahalan sa isa't isa, so at tayo magiging matuwid. So it protects us from evil. It protects us sa lahat ng masama. Kasi kung mabuti ka, hindi ka gagawa ng mahal mong kapwa-tao mo, hindi ka gagawa ng masama. Practically, ay sa gawa, ay ikaw ay magiging safe kasi mabait yung kapwa-tao mo. Ang makukuha mo sa kanya, biyaya. Ikaw ay tulungan niya. Sinasabi ng mabuting balita, instead na ikaw ay mamuhay tayo ng mabuting matuwid, tumulong tayo sa kapwa, at tayo ay magmahal ng kapwa. Ganoon, na mabuti ang ating makukuha from that practicality. So, yun practical. Ngayon, yung bilangin natin kanina, yun naman ay may direkta tayo yung pananampalataya para sa kapangyarihan ay tayo ay kanya po protektahan. Aside from that na ang Panginoon sa Kristo from the tinuruan niya tayo na mamuhay kung paano mamuhay ng mabuti. At pinagbubuklod tayo ng simbahan. So ginagabayan tayo ng simbahan para mamuhay ng mabuti at maprotektahan tayo laban sa mga kasamaan from the influence of evil. At mamuhay ng tayo ay mula sa sarili natin, hindi tayo mamuhay ng masama, hindi tayo gagawa ng masama sa kapwa-tao natin. So yan, from the influence at from the guidance and the teachings of the Bible. So tayo ay ginagawang buti at pinagbubuklod tayo rin. This will protect us practically. Yan, sa lahat ng kasamaan and sa kapangyarihan. At aside from that, may government na nilikha yung ating banal na Panginoon Diyos. Yung government na yan ay katuwang din niya para sa ikubuti natin lahat. Of course, na kanilang para tayo ay iwasan din natin yung paggawa ng masama. Kasi nga may government na maaaring sumupil sa atin kung tayo gagawa ng masama o magparusa. So tayo dapat ay matakot sa gobyerno sapagkat may authority para parusahan tayo kung tayo gumawa ng masama. And aside from that, ay syempre yung intervention ng ating Panginoon Diyos. So God, kaya nga ang Panginoon sa Kristo bumoprotekta sa atin, tayo ina-adjust sama. Kasi yung iba kasi ang Panginoon sa Kristo ay isinugo para pagbaguhin yung masama. So ginabayan niya at pinagbago niya yung masama, lahat ay binigyan ng pagkakataon, pinagbago ang nakagagawa ng para gumawa ng mabuti. So yun ang ginawa ng Panginoon sa Kristo para tayo ay maging safe to any evil, to any bad o anumang uri ng kasamaan. Tayo ay protektado from that na tayo ay minimold puso't isipan para sa mabuti. Aside from that, from simbahan, gobyerno, may kapangyarihan ng ating banal na Panginoon Diyos para tayo ay adjust sa anumang uri ng kasamaan. So maraming bagay na ginagawa ang Panginoon para tayo protektahan mula doon sa kanyang kapangyarihan
at practicality, yan yung aral ng Diyos, yung pagpapalagan ng mabuting balita ng simbahan, gabay ng simbahan, proteksyon ng simbahan at pamahalaan. So yan. So within that, tayo ganyan pinoprotekta ng ating mahal na Panginoon Diyos sa pang-araw-araw nating pamumuhay para tayo hindi mapahamak sa anumang uri ng kasamaan at tayo ay mabigyan ng buhay. So yan ang binibigyan ng Panginoon sa Kristo. Ngayon, kung tayo ay naghahanap ng hindi mabuti para sa buhay, yan, saka lamang tayo mapapahamak at tayo ay andyan niya kung mayroong kapahamakan na maaaring malagay ka sa panganib. So inaadya tayo ng Panginoon Diyos dyan mula sa Panginoon Kristo sa ilalim ng kanyang kapahamanan niya. Tayo ay hindi niya po babayaan kung tayo papasakot, papailalim sa kanyang pamahalaan. Parang kapahamalan natin, tayo ay pinoprotektahan niya. So, ganoon tayo pinoprotektahan ng ating manala Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, at gayon din ng ating manala Santa Maria, na tayo ay kanyang ginagabayan at pinoprotektahan niya. Yan, ilan yan, isa kapangyarihan, ba, intervention ng kalangitan, pwede ikaw ay dalawin niya para kagaya ng ginawa kina San Jose, kila manala Santa Maria, kayong dalawin ka sa panaginip o mismong magsugo ng angel sa iyo para ikaw ay abisuhan para sa laban sa anumang uri ng kasamaan, para iadya ka. Ang mga lakad mo ay palaging natake mo ay ligtas sa anumang uri ng kasamaan kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon Diyos. Yan. At ikaw ay mabuti ang iyong mga ang iyong ginagawa. Yan. Ang ginagawa mo laging ang ikaw ay iadya ng ating mga Panginoon Diyos for any evilness na maaaring mag-try sa iyo. Kagaya mo, kung ikaw ay gustong gawa ka ng hindi mabuti, so iadya ka ng banal na Panginoon Diyos dyan. At kung humingi ka sa hindi mabuti, so matatalo mo sila from the orientation of from the teaching of the Bible na dapat na hindi nakapitan. So yun. So, sa ganyan tayong bagay, ginagabayan ng ating mga Panginoon Diyos para tayo ay iadya sa lahat ng panating buhay, tayo ay mamuhay na ayos. Yan. Without evil. So tayo pinalaya ng banal na Panginoon sa Kristo sa evil. Ngayon hindi naman lahat ay naniniwala sa Diyos. Ang iba ay yumayakap sa kasamaan na natili sa dilim. So, kaya ang kaguluhan ay kaya ang kasamaan ay lumalaganap. At patuloy yung demonyo o ang diablo na pagpapalaganap ng kasamaan kayat sa kasamaan laban sa ating mga Ang Panginoon Diyos naman ay tayo ay patuloy na binubuklod sa kanyang silalim ng paghari ng Panginoon sa Kristo, sa pananampalataya sa kanya para tayo ay magagabayan sa mabuting pamumuhay ang isang katauhan at tayo ay magkaroon ng kaligtasan ng Espiritu. At ito ay patuloy na siyempre ito ay ginugulo ng demonyo mula sa simula pa at ang Panginoon Diyos ay binigyan tayo ng pagkakataon at ayon sa kanyang pagligtas sa ating mga tao nasa taamang panahon na kanyang gagawin para tayo ay nilang na maging karapat-dapat sa nais niya na paghahari pagdating ng lubos o nalubos niya ang paghahari ng kasama ba na Panginoon sa Kristo sa pananampalataya. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at sana ay naliwanagan naman kayo at nagabayan naman kayo ng Bible-ized promotion sa inyong spiritual na pamumuhay sa bumabahagi ng mabuting balita at kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual mula dito sa ating pagbabago, dito sa ating pananampalataya sa Panginoon Diyos upang tayo umasa ng kaligtasan, umasa tayo na pagprotektan niya sa pang-araw-araw natin mula sa pagsunod sa mabuting balita. Patuloy tayong dumadalangin ang paggabay ng Mahal na Santa Maria ng kanyang milagro kaliwanagan mula sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. Gabay tayo ng kaliwanagan sa pagbabahagi nito ng mabuting balita at pagbubuklod sa sangkatauhan, pananampalataya sa Panginoon Diyos at mula Panginoon sa Kristo. Doon sa interfaith unity, patuloy tayong magkaisa, unawain natin yung ating mga reliyon at nang hindi tayo nauuwi sa sigalutan, karahasan at digmaan. So, kaguluhan. Bagkos, sa pagkakaisang yan ay nakagagabay tayo ng pagkakaisa sa buong mundo. Pamilya, komunidad, bansa, at nagkakaisang mga bansa. Napagtitibay ang nagkakaisang bansa, pagkakaisa ng mga reliyon. At hindi, yung mga bansa magkakaiba ng reliyon ay nagdidimitya paglalaban-laban. Nagdidimitya ng pag-udyok ng hindi mabuti
doon sa mga kapamalaan ay pagkakaisa ang naging pagpapatibay na pagkakaisa ang laging nilang gagawin. At doon sa CBCP and Vatican Church ay patuloy kayo ng banal na Santa Maria, magpagliwanagan kayo at sa patuloy niyong pagkaisahin ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon mula Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. Ating munting nakayanan, pagbabahagi ng Bible Rights Promotions ay mga tayo na patuloy na gawin ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Santa Maria Espiritu Santo. Bigyan tayo ng kalakasan, kagalingan, at pagpapala, mahikayat kayo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at mula sa mabuting balita at Panginoon sa Kristo. At doon sa mga kapamalan, maliwanagan kayo ng Santa Maria, mabuti, matuwid, at tugunin niyo yung karapatang mantao at mamahalakay at patas ng justisya. Sa gayon, yung mga mamamayan ay makapamumuhay ng mabuti ayon sa karapatan. Muli, sana ay maliwanagan kayo at maakay ng mabuting balita sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at yung biyaya ng Diyos ay kaibiyaan ng patuloy ng karapatan na Panginoon simula pagpapala ng Banal na Santa Maria at ang ating pamahalaan ay maliwanagan upang ito ay gawin sa so yun, magandang hapon sa inyong lahat at God bless you.